Ang tubig ay parang apoy sa kanyang balat. Bawat hagod ng kanyang braso, bawat sipa ng kanyang mga binti, ay isang pakikipaglaban hindi lang sa mga kalaban sa katabing lane, kundi sa mismong tadhana na tila isinumpa sa kanya mula pa nang isilang siya. Para sa iba, ito ay isang preliminary heat lamang sa SEA Games, isang karera. Ngunit para kay Henry, ito ang lahat. Sa ilalim ng malinaw na tubig ng grandiosong swimming complex ng Surya Mahapahit, wala siyang ibang naririnig kundi ang kabog ng sarili niyang dibdib. Isang ritmong nagsasabing, para sa kanila. Para sa kanila. Ang mukha ng kanyang inay Oryang, ang una niyang nakita sa kanyang isipan. Ang matamis nitong nangiti na hindi maitago ang pagod at ang bahagyang pag-ubo na pilit nitong tinatakpan sa tuwing kausap siya sa video call kaninang umaga. "Huwag mo kaming alalahanin dito. Nak," sabi nito, ang boses ay bahagyang garalgal. "Ibigay mo ang lahat ng iyong lakas. Ipanalo mo ang gintong yan para sa Pilipinas." "Para sa'yo'y." "Nay," bulong ni Henry sa kanyang sarili, kasabay ng mas malakas na sipa. "Para sa gamot mo." Sumunod ang mukha ng kanyang itay boy. Ang magaspang nitong mga palad na sanay sa paghila ng lambat, ang balat na sunog sa araw, at ang mga matang laging may pag-asa sa kabila ng hirap. "Ikaw ang dragon namin sa tubig, Henry," ang palaging sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Walang makakatalo sa'yo. Para sa bagong bangka mo, Tay," ang isinunod niyang bulong, at ang kanyang mga hagod ay bumilis, humahabol sa pangarap na yon. Naramdaman niya ang pagbabago sa agos ng tubig. Nalagpasan na niya ang naunang manlalangoy. Isa na lang ang lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng pagtitipid para lang may pambili ng vitamins, lahat ng yun ay nagtipon sa huling 10 metro ng karera. Hindi na niya iniinda ang sakit ng kanyang mga kalamnan. Hindi na niya alintana ang pagkaubos ng hangin sa kanyang baga. Isa lang ang nasa isip niya, ang finish line, ang pangarap. Inilahad niya ang kanyang kamay at buong lakas na tinapik ang pader. Pag-angat niya ng kanyang ulo, ang buong arena ay umuugong sa sigawan. Sumasabog ang liwanag ng mga flash ng kamera. Nakita niya sa malaking screen ang pangalan niya sa pinakaitaas. Henry Espinosa, Philippines. Nagawa niya. Umahon siya mula sa tubig. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Habang naglalakad siya, kasabay ng pagtulo ng tubig mula sa kanyang buhok at katawan, kinuha niya ang tuwalya. Sa pagpunas niya sa kanyang mukha, muli niyang nakita ang kanyang refleksyon sa screen. At doon, sa kanyang kanang balikat, kitang-kita ang balat na palagi niyang ikinahihiya noong bata pa siya. Isang marka na hugis dragon. Sa isang sulok ng VIP section, sa gitna ng mga taong abala sa pagpalakpak, isang babae ang napahawak sa kanyang dibdib, si Donita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng pangalan na 20 taon niyang ibinaon sa limot. Ang pamilyar na marka, ang tatak ng dugong Maharlika, ang simbolo na 20 taon niyang inakalang kasama ng natupok ng apoy. "Hindi," bulong ni Donita sa sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang nakikita lamang niya ay ang binatang yon at ang marka sa balikat nito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi siya naabutan ng isang katabing opisyal, marahil ay bumagsak na siya sa sahig na gawa sa marmol. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ng lalaki. Pero ang mga mata ni Donita ay nakapako pa rin sa papalayong si Henry. Isang pangalan ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na sinumpa niyang hindi na muling bibigkasin. Enrique. Samantala, si Henry ay walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari sa VIP section. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagod at ang matamis na tagumpay.
Sinalubong siya ng kanyang coach. Isang malakas na tapik sa balikat ang iginawad sa kanya. Iyan ang Pinoy! Yan ang galing ng Pilipino! Sigaw nito, ang muka ay nagliliwanag sa tuwa. Pinalibutan siya ng mga mamamahayag, kanya-kanyang tanong ang ibinabato. Ngumiti lamang si Henry, isang nangiting pagod ngunit totoo. Para po ito sa pamilya ko, sabi niya sa mga mikroponong nakatutok sa kanya. At para sa buong Pilipinas, gusto na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Gusto na niyang tawagan muli ang inay at itay niya para ibalita ang magandang balita. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay pinakawalan din siya ng media. Nagpaalam siya sa kanyang coach at nagsimulang maglakad sa mahabang pasilyo pabalik sa locker room. Medyo humupa na ang dami ng tao. Tanging ang mga yapak niya sa basang sahig at ang malayong ugong ng mga manonood ang kanyang naririnig. Napapikit siya sandali, nilalasapang sandali. Isang hakbang na lang, mas malapit na siya sa pangarap niya para sa kanyang mga magulang. Pagdilat niya, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang matandang babae. Simple lang ang damit nito kumpara sa karangyaan ng lugar, ngunit may kakaibang dignidad sa tindig nito. Maputla ang mukha nito at ang mga mata ay nanlalaki. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Magsasalita sana si Henry para magtanong kung may kailangan ito, ngunit naunahan siya ng kilos ng babae. Mabilis itong lumapit. Hindi ito isang kilos na nagbabanta, kundi isang kilos na tila hinuhugot mula sa kaibuturan ng isang pagnanasang matagal nang itinago. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang umangat, hindi patungo sa kanyang mukha, kundi sa kanyang balikat, sa mismong lugar kung nasaan ang marka. Automatikong napaatras si Henry, isang kilabot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Sino po kayo? May kailangan po ba kayo? Tanong nising niya. Ang boses ay magalang, ngunit may halong pag-iingat. Hindi sumagot ang babae. Ang mga mata nito, na ngayon ay napansin niyang puno ng mga luhang nagbabadyang tumulo, ay nakatitig lamang sa kanyang balat. Tila hindi ito isang ordinaryong balat para sa kanya, kundi isang sagradong kasulatan na matagal na niyang hinahanap. Ang marka? Halos pabulong na, sabi ng babae. Ang boses ay basag at nanginginig. Totoo nga. Napakunot ang noo ni Henry. Anong marka? Ang balat niya? Simula pagkabata, ito ang dahilan ng kanyang insecurities. Ngayon, isang estranghero ang nakatitig dito na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ma'am, pasensya na po, pero kailangan ko na pong umalis, sabi ni Henry. Akmang lalampasan na ang babae, ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng desperasyon. Itinuon ni Henry ang kanyang tingin sa babae at sa pagkakataong yun, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang sarili sa mga mata nito. Isang refleksyon ng isang taong hindi niya kilala at sa wakas nagsalita ito. Ang mga salitang ibinulong nito ay hindi sapat ang lakas para marinig ng kahit sino pa sa pasilyo, ngunit para kay Henry, ang mga ito ay kasing lakas ng isang kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Prinsipe! Napatigil si Henry. Prinsipe Enrique? Nakatayo lang si Donita sa gitna ng pasilyo, sinusundan ng tanaw ang papalayong likod ni Henry. Ang bawat yapak ng binata palayo sa kanya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng 20 taon ng kabiguan at pagkakasala. Prinsipe Enrique. Ang pangalan ay parang isang dasal at sumpa sa kanyang isipan. Ang mukha ng binata, ang tindig nito, at higit sa lahat, ang marka ng dragon. Lahat ay bumuhay sa mga alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang puso. Bigla, ang malamig na sahig ng swimming complex ay naglaho.
Napalitan ito ng nag-aapoy na pasilyo ng palasyo. Ang hangin ay hindi na amoy chlorine, kundi amoy sunog na kahoy at dugo. Ang maririnig ay hindi na sigawan ng mga manonood, kundi mga nakahihintakbot na sigaw ng mga gwardiya at tagapagsilbi. 20 taon na ang nakalipas, niyakap niya ng mahigpit ang munting sanggol sa kanyang mga bisig. Ang maliit na Prinsipe Enrique, ang damit nito ay may bahid na ng abo at ang pag-iyak nito ay halos hindi na marinig dahil sa ugong ng apoy na unti-unting lumalamon sa kanilang tahanan. "Kailangan na nating umalis, Donita!" Sigaw ng isang gwardiya. Bago ito bumagsak, isang palaso ang nakatarak sa kanyang likod. Mga tauhan ni Alonso. Alam niya, nakita niya ang pagkagahaman sa mga mata ng regent sa mga huling araw ng hari. Isang trahedya na pinalabas na aksidente, isang sunog na isinisi sa mga rebelde, mga kasinungalingan. Alam ni Donita ang totoo at alam niyang isusunod nila ang nag-iisang tagapagmana. Tumakbo siya. Walang ibang nasa isip kundi ang iligtas ang sanggol na ipinagkatiwala sa kanya ng yumaong hari at ng reyna. Ginamit niya ang isang lihim na daanan sa likod ng hardin, isang lagusan na tanging niyang mga pinagkakatiwalaan lamang ng pamilyang Maharlika ang nakakaalam. Sa dulo ng lagusan, sa may dalampasigan, isang lalaki na may maliit na bangka ang naghihintay sa kanya sa gitna ng dilim. Si Berto, isang mangingisdang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. "Donita, anong nangyayari?" Takot na tanong nito. Walang oras para magpaliwanag. Dahan-dahan na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, iniabot niya ang sanggol. "Itago mo siya, Berto. Palakihin mo siyang parang tunay mong anak. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino kung sino siya. Pangakuan mo ako." Niyakap ng sanggol ang kanyang daliri. Sa isang saglit, sa gitna ng kaguluhan, nginitian siya nito. Isang ngiti na bumasag sa kanyang puso. "Babalikan ko siya," humihikbing pangako ni Donita. "Kapag ligtas na ang lahat, babalikan ko siya." Pero hindi na siya nakabalik. Naghari si Alonso. Ikinulong ang reyna sa kanyang silid sa dahilan ng isang misteryosong karamdaman. At si Donita ay nanatili sa palasyo, isang anino na nagmamasid, naghihintay, at nabubuhay sa kasalanan araw-araw. Ngayon, ang prinsipe ay nasa harapan na niya. Ngunit hindi na siya ang sanggol na kaya niyang yakapin. Isa na siyang binatang puno ng pangarap na iba sa kanyang tunay na tadhana. Isang binatang tumingin sa kanya na parang isa siyang baliw. Ipinilig ni Donita ang kanyang ulo. Pilit na iwinaksi ang nakaraan. Kailangan niyang kumilos. Sinundan niya si Henry hanggang sa hotel nito. Naghintay siya sa lobby at nang makita niyang bumaba ang binata, marahil para maghapunan, muli niya itong nilapitan. "Binata," tawag niya. Lumingon si Henry at ang pag-asa sa mukha nito ay napalitan ng inis. "Kayo na naman po. Lola, kung ano man po ang kailangan ninyo, wala po akong pera. Isang simpleng atleta lang po ako." "Hindi pera ang kailangan ko sa'yo," mariing sabi ni Donita. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Ang kailangan ko ay makinig ka. Ang buhay mo ay isang kasinungalingan. Ikaw ang nawawalang prinsipe ng Surya Maghapahit." Tumawa si Henry, isang tawang walang saya. "Prinsipe? Ako? Lola, tigilan niyo na po ako. Ang mga magulang ko po ay mga mangingisda sa Pilipinas. Baka po nagkakamali lang kayo ng tao." Tatalikod na sana muli si Henry. Sa isang iglap, habang nakatalikod ito at abala sa pagkuha ng cellphone sa kanyang gym bag, ginawa ni Donita ang isang bagay na desperado. Mabilis, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay at walang tunog na inilagay iyon sa bukas na bulsa sa gilid ng bag ni Henry. Isang luma at pilak na kalansing.
May nakaukit ditong simbolo ng dragon. Pakiusap, sabi ni Donita. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay nakakapit sa kanyang mga salita. Huwag mong baliwalain ang sinasabi ko. Ngunit hindi na lumingon si Henry. Nagpatuloy na ito sa paglakad. Iniwan siyang muling mag-isa. Alam ni Donita na hindi niya ito kaya ng mag-isa. May isa pa siyang pag-asa. Nang gabing iyon, nagtungo si Donita sa isang lumang bahagi ng syudad, sa isang tindahan ng mga libro na matagal nang sarado. Kumatok siya ng 3 beses, isang mahina at 2 malakas. Ang kanilang sikretong hudyat. Bumukas ang pinto at isang lalaking matikas ang pangangatawan, nakaunipormeng pangmilitar sa ilalim ng isang itim na Amerikana ang sumalubong sa kanya. Si General MacD, ang pinuno ng Royal Guard na nanatiling tapat sa tunay na pamilyang Maharlika. Donita, bati nito, ang boses ay seryoso at mababa. Mapanganib ang ginagawa mong ito. Mas mapanganib ang manahimik na lang, General, sagot niya at pumasok sa loob. Sa dilim ng silid, sa gitna ng amoy ng mga lumang papel, tiningnan ni Donita ang General sa mata. 20 taon tayong naghintay. 20 taon tayong nagtiis sa ilalim ng isang traidor. Alam ko, sagot ni MacD, ang panga ay naninigas. Pero wala tayong magawa. Ang reyna ay may sakit. Ang trono ay hawak ni Alonso. Wala tayong tagapagmana. Huminga ng malalim si Donita. Inihanda niya ang kanyang sarili. At pagkatapos ay binitiwan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Nagkakamali ka, General, sabi niya, ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay puno ng determinasyon at pag-asa. Buhay ang prinsipe, nahanap ko na siya. Hindi mapakali si Henry. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng kanyang maliit, ngunit malinis na hotel room. Sinubukan niyang tawagan muli ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya magawang pindutin ang call button. Ano ang sasabihin niya? Na may isang matandang babae na tumawag sa kanyang prinsipe? Baka isipin pa ng mga ito na nababaliw na siya dahil sa pressure ng kompetisyon. Ano bang problema ng matandang yon? Bulong niya sa sarili habang ginugulo ang kanyang basang buhok. Prinsipe Enrique, kalokohan. Pero kahit anong pilit niyang isantabi, ang mga mata ng babae, puno ng lungkot at isang kakaibang pagkilala, ay bumabalik sa kanyang isipan. Napabuntong hininga siya at kinuha ang kanyang gym bag para ilabas ang mga marumi niyang damit. Sa pag-angat niya sa bag, may isang bagay na mabigat ang nahulog mula sa side pocket nito at gumulong sa sahig na nakakarpet. Isang bagay na pilak. Kumunot ang kanyang noo. Maingat niya itong dinampot. Isa itong maliit na kalansing. Luma na at may mga gasgas. Ngunit halatang gawa sa purong pilak. May nakaukit ditong isang komplikadong simbolo. Isang dragon na nakapalibot sa isang korona. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit may kung anong kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Parang may kung anong kiliti sa dulo ng kanyang alaala. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan, inalog niya ito. Ang tunog ay hindi malakas, isang mahina, malambing na kiling-kiling, isang tunog na parabang narinig na niya noon, sa isang lugar na hindi niya matandaan, sa isang panahong parang panaginip na lang. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Paano ito napunta sa bag niya? Ang matandang babae. Siya lang ang tanging lumapit sa kanya kanina. Kinabukasan, bago siya magtungo sa training pool, isang bellboy ang kumatok sa kanyang pinto. May iniabot itong isang maliit at nakatuping papel. Pinabibigay lang po, sir, sabi nito. Nang buksan ni Henry ang papel, isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo sa lumang aklatan sa kanto ng Dahlia at Santan. 6 p.m. Mag-isa kang pumunta. Walang pangalan.
Ngunit alam niya kung kanino ito galing. Buong araw, habang nasa training, lutang ang isip ni Henry. Hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang utak na isa itong kalokohan, isang posibleng bitag. Pero ang kanyang puso, na ngayon ay ginugulo ng tunog ng pilak na kalansing, ay nagsasabing kailangan niyang malaman ang totoo. Pagdating ng 6:00 ng gabi, labag sa kanyang kalooban, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng isang luma at tila abandonadong tindahan ng mga libro. Madilim ang paligid at nakakakilabot ang katahimikan. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Isang mahinang tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa kanyang pagpasok. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang papel. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na ilawan sa ibabaw ng isang mesa sa gitna ng silid. Doon, nakaupo ang matandang babae, si Donita. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang lalaking may matikas na tindig. Ang mga mata nito ay matalas at seryoso. Tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. "Mabutit dumating ka," sabi ni Donita. Ang boses ay kalmado. "Ano po ba talaga ang kailangan ninyo sa akin?" Tanong ni Henry, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kung prank po ito, hindi po nakakatuwa. Hindi sumagot si Donita. Sa halip, tumango ito sa lalaking kasama niya. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, si General MacD. "Ako si General MacD, pinuno ng Royal Guard." Pagpapakilala nito, ang boses ay may bigat at awtoridad. "At ikaw, binata, ay hindi si Henry Espinosa." "Anong sinasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Henry. "Ang pangalan mo ay Prinsipe Enrique, ang nag-iisang anak ng yumaong Haring Ferdinand at ni Reyna Veronica," diretsong sabi ng General. Muling tumawa si Henry, ngunit ngayon, ang tawa niya ay may kasamang takot. "Nababaliw na kayo. Patunayan ninyo." Sa halip na magsalita, naglabas si MacD ng isang lumang leather tube mula sa ilalim ng mesa. Maingat niya itong binuksan at inladlad ang laman sa ibabaw ng mesa. Isang painting. Isang portrait ng isang lalaking makisig na nakasuot ng damit maharlika. Ang mukha nito ay puno ng dignidad at lakas. At sa kanang balikat nito, na bahagyang nakalabas mula sa kanyang kasuotan, ay may isang marka. Isang marka na hugis dragon. Napaatras si Henry. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa sikmura. Ang marka sa painting ay eksaktong katulad ng marka sa kanyang balikat. Bawat kurba, bawat detalye. "Iyan ang iyong ama, si Haring Ferdinand," malumanay na sabi ni Donita habang itinuturo ang painting. Minana mo sa kanya ang tatak ng dugong maharlika. Nanginginig na hinawakan ni Henry ang kanyang balikat. Hindi maaari." "At ang iyong ina?" Pagpapatuloy ni Donita, ang boses ay nabasag. "Si Reyna Veronica ay buhay. Ngunit hindi siya may sakit, gaya ng pinalalabas ni Regent Alonso. Ang katotohanan ay matagal na siyang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Pinananatiling mahina at walang malay sa pamamagitan ng lason para mapanatili ni Alonso ang kapangyarihan." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Henry. Isang ina na hindi niya kilala. Isang amang kamukha niya. Isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pagiging anak ni Naboy at Oryang. Ang pagiging isang simpleng mangingisda. Ang pangarap na manalo sa SEA Games, lahat ng yon ay biglang lumabo. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding ng aklatan. Tiningnan niya ang sarili niyang refleksyon, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang hugis ng kanyang panga. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa portrait ng hari. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita niya ang pagkakahawig. Hindi na siya ang anak ng isang mangingisda na nagkataon lang na may balat sa balikat. Ang refleksyon na nakatingin pabalik sa kanya ay ang refleksyon ng isang prinsipe.
Ang bigat ng katotohanan yun ay dumagan sa kanya. Napayuko siya, napahawak sa mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Sa gitna ng katahimikan ng lumang aklatan, isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang tanong na hindi niya alam kung handa ba siyang marinig ang sagot. Isang tanong na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Sino ako? Ang tanong na sino ako ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng lumang aklatan. Hindi ito sinagot ni Donita o ni General MacD. Hinayaan nilang si Henry mismo ang dahan-dahang tumanggap sa katotohanang nakalatag sa kanyang harapan. Lumipas ang ilang minuto nang nakabibinging katahimikan. Si Henry ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng portrait ng kanyang ama. Ang mga piraso ng kanyang buhay ay tila nagkalat sa sahig at hindi niya alam kung paano niya sisimulang pulutin ang mga ito. Hindi ko maintindihan. Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay paos. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit ngayon lang? Bakit ako lumaki sa Pilipinas? Bakit hindi ako hinanap ng aking ina? Lumapit si Donita. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Dahil iyon lamang ang paraan para manatili kang ligtas, Enrique. Inatake ni Alonso ang palasyo. Pinatay niya ang iyong ama. Ang isunod sa plano niya ay iyo. Inilayo kita para iligtas ang iyong buhay. Ang salitang Enrique ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Henry. Parang isang damit na hindi pa niya nasusukat. Itinaas ni General MacD ang isang maliit na tablet. May pinindot siya at ipinakita ito kay Henry. Gusto mo bang makita ang iyong ina? Tanong ng General. Nag-aalangan man ay tumingin si Henry sa screen. Ipinakikita nito ang isang live feed mula sa isang hidden camera. Isang malawak at marangyang silid, ngunit ang bintana ay may mga rehas na bakal. Sa gitna ng silid, sa isang malaking kama, ay may isang babaeng nakahiga. Maputla ito at payat. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat sa unan. Tila natutulog lang ito nang mahimbing, ngunit may nakakabit na kung anong tubo sa kanyang braso. Iyan si Reyna Veronica. Sabi ni MacD, ang boses ay nagngingit-ngit. Araw-araw, sa pamamagitan ng swerong iyan, binibigyan siya ng mga doktor ni Alonso ng isang uri ng lason mula sa halamang gamot. Sapat lang para manatili siyang walang malay, ngunit hindi sapat para tuluyan siyang mamatay. Pinalalabas ni Alonso sa buong kaharian na may malubha siyang karamdaman para manatili siya bilang regent. Isang nag-aalab na galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Henry. Ang galit na yon ay mas mainit pa sa apoy na tumupok sa palasyo. 20 taon na ang nakalipas. Ang babaeng iyon sa screen, ang kanyang ina. Ginawa siyang bilanggo sa sarili nitong tahanan. Ang lahat ng pagmamahal na dapat sana ay para sa kanya ay ipinagkait. Ang lahat ng iyon ay dahil sa isang gahamang lalaki. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng puot. Tumingin siya kina Donita at MacD, isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang kalooban. Ano ang kailangan kong gawin? Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Donita. Iniladlad ni General MacD ang isang malaking mapa ng syudad sa ibabaw ng mesa. Si Alonso ay isang tusong ahas, paliwanag ng General. Ang buong palasyo ay napapaligiran ng kanyang mga tapat na tauhan. Ang anumang direktang pag-atake ay magreresulta lamang sa isang madugong labanan na ikamamatay ng marami, kasama na ang reyna. Kailangan natin ng isang senyales, sabi ni Donita. Isang hudyat na magsasabi sa lahat ng mga puwersang tapat pa rin sa hari na oras na para kumilos. Isang hudyat na hindi paghihinalaan ni Alonso. Itinuon ni Henry ang kanyang mga mata sa mapa, pagkatapos ay sa dalawa niyang kasama. Unti-unti, nauunawaan na niya.
Ang SEA Games? Bulong niya. Tumango si MacD. Ang final race mo, ang buong Surya Majapahit, kasama na si Alonso, ay manonood. Ito ang perpektong pagkakataon. Itinuro ng general ang swimming complex sa mapa, pagkatapos ay ang iba't ibang strategic locations sa paligid ng palasyo. Sa sandaling manalo ka sa karera at makuha mo ang gintong medalya, iyon ang magiging hudyat. Sa sandaling itaas ang bandila ng Pilipinas para sa'yo, ang mga tauhan ko ay sabay-sabay nakikilos. Pisich maanunasok sila sa palasyo, ililigtas ang reyna at huhulihin si Alonso. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Nakasalalay ang lahat sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay nasayo, dagdag ni Donita. Ikaw ang magiging sentro ng kanilang mundo sa loob ng ilang minutong iyon. Gagamitin natin ang kanilang paghanga sa'yo laban sa kanila. Dati, ang paglangoy ay para sa kanyang mga magulang, para sa isang bagong bangka at mga gamot. Ngayon, ang paglangoy ay para sa isang kaharian, para sa isang inang hindi pa niya nayayakap, para sa hustisya. Tumayo siya ng tuwid, hindi na bilang si Henry Espinosa ang mahiyaing mangingisda, kundi bilang si Prinsipe Enrique, ang tagapagmana ng Surya Majapahit. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mananalo ako sa karerang yon, para sa kanya, para sa ating lahat. Sa mga sumunod na araw, si Henry ay nagsanay na may bagong layunin. Bawat hagod, bawat sipa ay may kasamang bigat ng isang kaharian. Hindi na ito para sa pera, ito ay para sa kalayaan. Subalit sa loob ng marangyang opisina ni Regent Alonso sa palasyo, habang umiinom ito ng mamahaling alak, paulit-ulit niyang pinapanood ang replay ng preliminary race sa isang malaking screen. Hindi ang bilis ng paglangoy ng binata ang kanyang napapansin. Ipinausin niya ang video, pinalaki niya ang imahe. Ang kanyang mga mata ay nanliit, nakatutok sa kanang balikat ng manlalangoy na Pilipino. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang intercom sa kanyang mesa. Iparating ninyo sa aking hepe ng espiya. Utos niya, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Alamin ang lahat tungkol sa binatang yan, bawat detalye ng kanyang buhay. Ibinaba niya ang intercom at muling tiningnan ang marka ng dragon sa screen. Tila may isang lumang multo ang nagbalik para guluhin ang kanyang perpektong mundo. Isang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot kay Donita sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang pag-asang matagal na niyang inakalang patay na ay muling nabuhay. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa pagbagsak ng isang halimaw at sa pagbabalik ng tunay na hari. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang kaba na tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Alam niya kung gaano katuso si Alonso. Isang pagkakamali lang, isang maling galaw, at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay magiging abo. Ang kanyang misyon ngayon ay simple, panatilihing ligtas at nakapokus si Henry. Araw-araw, gumagawa siya ng paraan para makalapit sa atleta. Minsan, nagpapanggap siyang isang ordinaryong fan na nag-aabang sa labas ng hotel. Sa ibang araw, isa siyang janitress na naglilinis sa pasilyo ng swimming complex. Hindi sila nag-uusap ng matagal. Isang tango lang, isang makahulugang tingin, o isang maliit na papel na may lamang mensahe ng pag-iingat. Sapat na yon. Mag-ingat ka sa iyong mga kinakausap. Sulat niya sa isang tissue at ipinaabot kay Henry sa pamamagitan ng pag-iwan nito sa tabi ng kanyang inumin. Ang mga pader ay may tainga. Isang hapon, habang nagmamasid siya mula sa malayo sa training area, napansin niya ang isang lalaking hindi pamilyar. Hindi ito atleta, hindi ito coach. Nakaupo lang ito sa isang sulok, nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang mga mata nito ay palihim na sumusulyap sa lane ni Henry. Kinutuban si Donita.
Samantala, sa palasyo, si Regent Alonso ay nakaupo sa kanyang trono. Hawak ang isang folder na naglalaman ng mga unang ulat mula sa kanyang mga espiya. Henry Espinosa, ulila, inampon ng mag-asawang mangingisda. Lumaki sa isang maliit na baryo sa Batangas. Walang kahit anong koneksyon sa kahit sinong Maharlika. Basa niya ng malakas sa kanyang hepe ng espiya, isang lalaking payat na may mga matang tila laging nasa anino. Mukhang malinis ang kanyang pagkatao, kamahalan, sabi ng espiya. Ibinagsak ni Alonso ang folder sa mesa. Masyadong malinis, sabi niya. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa kanyang singsing na may malaking itim na bato. Ang isang taong walang koneksyon ay hindi bigla na lang magkakaroon ng marka ng dragon sa kanyang balikat. May hinala na si Alonso, isang hinalang nag-uugat sa isang pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Naaalala niya ang takot sa mga mata ni Donita, ang kanyang pinagkakatiwalaang yaya ng reyna sa gabi ng sunog. Naaalala niya ang bigla nitong paglalaho at pagbabalik makalipas ang ilang araw na sinasabing nagtago lamang ito sa takot. Ang matandang Donita, bulong ni Alonso sa sarili. Bantayan ninyo siya, bawat galaw niya, bawat taong kausap niya. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, ano ang kanyang kinakain, kahit ang hangin na kanyang hinihinga. Masusunod po, kamahalan, sagot ng espiya, at mabilis itong nawala na parang isang anino. Ang hinala ni Alonso ay hindi nagtagal. Makalipas ang 2 araw, isang sobre ang iniabot sa kanya. Sa loob nito ay isang litrato, kuha mula sa napakalayong anggulo, malabo, ngunit malinaw pa rin ang ipinahihiwatig. Ang litrato ay nagpapakita ng 2 tao sa isang madilim na eskinita. Isang matandang babae na nakabalabal, si Donita, at isang lalaking matikas ang tindig na kahit nakatalikod ay kilala ni Alonso ang hubog ng katawan, si General Macdi. Nag-uusap sila ng palihim. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Alonso. Ang 2 pinakatapat na alagad ng yumaong hari. Ang 2 taong pinakahuli niyang paghihinalaan na magtataksil. Kinuha niya ang isa pang litrato, ang close-up shot ni Henry Espinosa. Ipinatong niya ito sa tabi ng litrato ni Donita at Macdi. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sa isang uri ng kasiyahan na nararamdaman ng isang manlalaro ng chess na malapit ng manalo. Ang hangal na babae. Itinago niya ang bata sa lahat ng mga taon na ito. Ang plano ay malinaw na sa kanya. Ang pagbabalik ng prinsipe, ang biglaang galing nito sa paglangoy. Ang pakikipagkita ni Donita sa general, ang lahat ay nakaturo sa isang bagay, isang sabwatan, isang plano para agawin ang trono mula sa kanya. Napakagaling, sabi niya sa kawalan, habang pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang napakagandang plano, ngunit hindi pa siya kikilos. Hindi pa. Hahayaan niya muna silang isipin na ligtas sila. Hahayaan niya silang isipin na ang kanilang plano ay tumatakbo ng perpekto. At sa huling sandali, kapag ang kanilang pag-asa ay nasa pinakamataas na nitong antas, doon niya ito babasagin. Doon niya ipapakita sa kanila kung sino talaga ang hari ng larong ito. Tumingin siya sa litrato ni Henry. Isang mangingisda, sabi niya na may halong pang-aalipusta. Tingnan natin kung gaano kakagaling lumangoy kapag ang mga taong pinakamamahal mo ay nagsisimula ng malunod. Ibinigay niya ang isang huling utos sa kanyang espiya. Isang utos na maglalakbay sa karagatan at magdadala ng kadiliman sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Isang utos na sisira sa puso at kaluluwa ng kanilang munting prinsipe. Kinuha niya ang kanyang telepono. Napakadelikado nito, sabi ng general sa kabilang linya matapos marinig ang plano ni Donita.
Isang plano na maglalagay sa buhay ng mga magulang ni Henry sa panganib. Hindi natin siya maaring sukuan, giit ni Donita. Isang pagkakamali lang, buhay nila ang kapalit. Ang huling mga salita ng general ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit sa puntong yun, wala nang atrasan. Gabi na bago ang finals, si Henry ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang hotel room, suot ang official jacket ng Philippine team. Nakatingin siya sa kanyang sariling refleksyon, ngunit ang nakikita niya ay hindi na lamang isang simpleng atleta. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, nakikita niya ang pag-asa ng kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng kaba, kundi ng isang matinding determinasyon. Para bukas. Bukas, lalangoy siya hindi lang para sa medalya, kundi para sa kalayaan ng isang buong kaharian. Para sa pamilyang ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang gintong medalya na napanalunan niya sa preliminaries at isinabit ito sa kanyang leeg. Hinaplos niya ang malamig na metal. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni na Inay Oryang at Itay Boy kapag nakita nila ito. Iyon pa rin ang pangunahing nagpapatibay sa kanyang loob. Ang pagmamahal nila. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa para tawagan sila, para humingi ng huling basbas bago ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya mahanap ang kanilang numero, biglang umilaw ang screen. Isang video call mula sa isang unknown number. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit sa huli, sinagot niya ito. Hello? Ang lumitaw sa screen ay hindi pamilyar na mukha. Isa itong marangyang silid na may malalaking bintana kung saan tanaw ang kumikinang na syudad ng Surya Madhya Pahit sa gabi. Sa gitna ng silid, sa isang upuang parang trono, ay may isang lalaking nakaupo. Nasa mga 50 anyos na ito, may matalas na tingin at isang nangiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Henry Espinosa, bati ng lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit may pangingilabot na dala. O dapat ko bang sabihing, Prinsipe Enrique? Nanigas si Henry. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Paano? Nagulat ka ba? Tanong ng lalaki, na ngayon ay tumayo at dahan-dahang naglakad palapit sa kamera. Si Regent Alonso. Nakita na niya ang mukha nito sa mga dyaryo at TV. Ang halimaw na sumira sa kanyang pamilya. Ano ang kailangan mo? Mariing tanong ni Henry. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ngumiti lang si Alonso. Gusto ko lang sanang ipakilala sa iyo ang ilang mga bisita ko. Sigurado akong matutuwa kang makita sila. Matagal na rin daw kasi kayong hindi nagkikita. Inipan ni Alonso ang kamera ng cellphone. Ang sumunod na nakita ni Henry ay isang imahe na dudurog sa kanyang kaluluwa at babasag sa kanyang mundo sa 1,000 piraso. Sa isang sulok ng marangyang silid, nakatali sa 2 silya ay ang kanyang Inay Oryang at Itay Boy. May mga busal ang kanilang bibig at ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang ina, na kaninang umaga lang ay kausap niya, ay umiiyak nang walang tunog. Ang kanyang ama, ang pinakamatapang na taong kilala niya, ay nakayuko. Talunan. Hindi. Bulong ni Henry. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanya. Huwag niyo silang sasaktan. Itinutok muli ni Alonso ang kamera sa kanyang sarili. Ang ngiti sa kanyang labi ay mas lumawak pa. Gusto ko ang fighting spirit mo, prinsipe. Pero sa larong ito, ako ang gumagawa ng mga patakaran. Lumapit si Alonso sa nakataling si Boy at tinanggal ang busal nito. Tay! Sigaw ni Henry. Henry! Anak! Umiiyak na, sabi ni Boy. Huwag kang mag-alala para sa amin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Boy mula sa kamay ni Alonso. Manahimik ka, matandang mangingisda. Tama na. Sigaw ni Henry. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata.
Ano ang gusto mo? Pera? Ibibigay ko sa'yo lahat. Pakawalan mo lang sila. Umiling si Alonso. Hindi pera ang gusto ko. Simple lang naman ang hinihiling ko. Itinuon niyang muli ang kamera sa kanyang muka. Ang mga mata ay diretso at malamig. Bukas, sa final race. Gusto kong matalo ka. Hindi mo kailangang maging pangalawa o pangatlo. Gusto kong mapunta ka sa pinakahuling pwesto. Ipakita mo sa buong mundo na isa ka lang talunan, na hindi ka karapat-dapat. Napatulala si Henry. Ang plano, ang pag-asa ng lahat. Kapag natalo ka, iyon ang magiging senyales sa akin na tinatalikuran mo na ang iyong trono, na pinipili mong manatiling isang ordinaryong tao. At bilang ganti, palalayain ko ang iyong mga magulang. Pagpapatuloy ni Alonso. Pero ang kanyang mga mata ay nagdilim. Sa sandaling manalo ka, sa sandaling ang iyong kamay ay unang dumampi sa finish line, iyon din ang magiging hudyat sa aking mga tauhan para tapusin ang buhay ng dalawang taong ito. Live, habang pinapanood mo ang iyong tagumpay sa malaking screen. Isang ultimatum, isang pagpipilian mula sa impyerno, ang buhay ng kanyang mga magulang o ang kalayaan ng isang kaharian at ng kanyang tunay na ina. Ang buhay nila o ang korona mo, pumili ka. Sabi ni Alonso. Bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Henry. At bago pa man makasagot si Henry, pinatay na ni Alonso ang tawag. Call ended. Ang screen ay naging itim, ngunit ang mga imahe ni Boy at Oriang ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Nabitawan ni Henry ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Ang gintong medalya sa kanyang leeg ay biglang naging napakabigat, parang isang batong humihila sa kanya, pababa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Napasigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng isang taong nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang iglap. Ang katahimikan sa hotel room ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Henry ay nanatiling nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa itim na screen ng kanyang cellphone, ang imahe ng kanyang mga magulang. Takot, sugatan, at walang magawa ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang buhay nila o ang korona mo. Ang mga salita ni Alonso ay isang lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Pinaparalisa ang kanyang pag-asa. Pinapatay ang kanyang determinasyon. Isang galit na hindi niya pa naramdaman. Sa buong buhay niya ang biglang bumulwak mula sa kanyang kalooban. Hindi ito ang matuwid na galit na naramdaman niya para sa kanyang tunay na ina. Ito ay isang mabangis, desperadong galit. Tumayo siya. Sa isang sigaw, hinablot niya ang pinakamalapit na bagay, isang babasaging florera sa ibabaw ng mesa, at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog sa loob ng silid, kasabay ng pagsabog ng kanyang puso. Ngunit hindi iyon sapat. Sinipa niya ang silya. Itinumba niya ang mesa. Ibinagsak niya ang ilawan. Ang kanyang kwarto, na kanina lang ay isang simbolo ng kanyang pangarap, ay naging isang larawan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Humihingal, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, sa gitna ng mga bubog at kalat. Doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya na parang isang batang nawawala, isang batang tinanggalan ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, na tila isang walang hanggan, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May isang bagay siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kwarto at lumabas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang multo. Kumatok siya sa pinto ng kwarto kung saan alam niyang naghihintay sina Donita at General MacD para sa huling pag-uusap bago ang misyon. Binuksan ni Donita ang pinto.
Isang ngiti ng pag-asa ang nasa kanyang mukha. Ngunit ang nangiti ay agad na naglaho nang makita niya ang itsura ni Henry. Enrique, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hindi sumagot si Henry. Nilampasan niya lang si Donita at pumasok sa loob. Nakatayo doon si General MacD sa tabi ng isang mesa. Nakalatag pa rin ang mapa ng kanilang plano. Tiningnan ni Henry ang mapa ng kanilang pag-asa, ang mapa ng kanilang tagumpay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at winasak ito sa isang mabilis na kilos. Pinunit ang papel sa dalawa. Tapos na, sabi ni Henry. Ang boses ay malamig at walang buhay. Kanselado na ang lahat. Nagkatinginan sina Donita at MacD, parehong naguguluhan at nabigla. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni MacD. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Alam na niya, sagot ni Henry. Ang tingin ay nakapako sa punit na mapa. Alam na ni Alonso ang lahat at hawak niya sila. Sinong hawak niya? Tanong ni Donita. Kahit pa may masamang kutob na siyang gumagapang sa kanyang dibdib. Tumingin si Henry sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Donita ang purong sakit at pagkamuhi sa mga mata ng prinsipe. Ang mga magulang ko, sabi ni Henry, ang bawat salita ay mabigat. Hawak niya ang inay at itay ko, ang pamilyang nagpalaki sa akin, ang mga taong isinakripisyo ang lahat para sa akin. Ipinaliwanag niya ang nangyari, ang video call, ang ultimatum. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Donita ay namutla. Ang bigat ng kasalanan ay muling dumagan sa kanya. Ang planong ito, ang pagbabalik niya sa buhay ni Henry. Siya ang naglagay sa mga taong kumupkop sa prinsipe sa kapahamakan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ni General MacD, ang isip ay agad na naghahanap ng solusyon. Maaari tayong magpadala ng isang rescue team sa Pilipinas. Hindi! Putol ni Henry. Ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi ako maglalagay ng kahit sinong inosenteng tao sa panganib. Hindi na. Nakita ko ang mga mata niya, General. Isang maling galaw lang, papatayin niya sila. Lumapit si Donita kay Henry. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Enrique, anak, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero ang kaharian, ang iyong ina, doon na bumigay si Henry. Ang galit at sakit na kanyang pinipigilan ay sumabog. Ang ina ko? Ang inang hindi ko man lang nakilala? Oo, gusto ko siyang iligtas. Pero hindi sa paraan na isasakripisyo ko ang mga taong nag-aruga sa akin mula pagkabata. Humarap siya kay Donita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at panunumbat. Sila ang pamilya ko. Sila ang nagpunas ng luha ko. Sila ang nagpakain sa akin. Sila ang nagpalaki sa akin. Nasaan kayo noon? Nasaan ang kaharian ko nang halos mamatay ako sa gutom? Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Donita. Wala siyang maisagot. Dahil totoo ang lahat ng sinabi ng binata. Huminga ng malalim si Henry. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang kanyang boses ay basag pa rin. Nang muli siyang magsalita, bukas, lalangoy ako. At matatalo ako. Ibibigay ko kay Alonso ang gusto niya. Iyon lang ang mahalaga. Tumingin siya kay Donita. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Puno ng pagkasuko. Tapos na ang lahat. Talo na ako. Umalis si Henry sa silid. Iniwan ang 2 taong naglagay ng pag-asa sa kanyang mga balikat. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga piraso ng kanilang durog na pangarap. Isinara niya ang pinto. At kasabay nito, isinara na rin niya ang pinto sa kanyang pagiging prinsipe. Nakatayo lang si Donita sa gitna ng silid. Matagal matapos makaalis si Henry. Ang mga salita ng binata ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Sila ang pamilya ko. Nasaan kayo noon? Tama siya.
Sa kanilang paghahangad na maibalik ang nararapat na hari, nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay, ang puso ng binatang kanilang hinihila pabalik sa isang mundong hindi nito kilala. Sila ang naglagay ng bigat ng isang kaharian sa mga balikat nito, at ngayon, sila rin ang dahilan kung bakit ang isa pa niyang pamilya ay nasa bingit ng kamatayan. Napaupo siya sa isang silya, ang kanyang mga balikat ay nanghihinang bumagsak. Ang pag-asang nag-alab sa kanya sa loob ng ilang araw ay biglang naging malamig na abo. Talo na sila. Si Alonso na ang nanalo. Si General MacD ay tahimik na pinulot ang 2 piraso ng punit na mapa. Pinagpatong niya ito sa mesa. Sinusubukang ibalik sa dati. Ngunit ang punit sa gitna ay isang permanenteng paalala ng kanilang kabiguan. Wala na tayong magagawa, sabi ng general. Ang boses ay mabigat sa pagkatalo. Ang kaligtasan ng mga magulang ng prinsipe ang pinakamahalaga ngayon. Susundin natin ang gusto niya. Tumango si Donita. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na nga siguro ang katapusan. 20 taon ng paghihintay para lang mauwi sa wala. Ngunit habang nakayuko siya sa kanyang palad, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi ang galit na mukha ni Henry, hindi ang takot sa mga mata ni Boy at Oriang, kundi ang mahinahong mukha ng Reyna Veronica sa kama nito. Ang kanyang Reyna na 20 taon nang nagtitiis sa isang mahabang gabi, naghihintay sa pagsikat ng araw na marahil ay hindi na darating. Hindi siya maaring sumuko. Itinaas ni Donita ang kanyang ulo, isang bagong kislap, ang dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga mata. Isang kislap ng desperasyon, oo, ngunit may kasama itong tapang. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Napatingin sa kanya si General MacD. Hindi tayo maaaring sumuko. Pag-ulit ni Donita, habang tumatayo. Hindi natin hahayaang manalo si Alonso, hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Pero Donita, ang utos ng prinsipe. Ang prinsipe ay nagsasalita mula sa kanyang sakit at takot. Putol ni Donita. Pero tayo, kailangan nating mag-isip, kailangan nating lumaban. Tungkulin natin ito sa hari at reyna. Naglakad siya pabalik-balik. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Sinabi ni Henry na isang maling galaw lang, mamamatay ang mga magulang niya. Tama siya. Kaya hindi tayo gagawa ng kahit anong maling galaw. Tumingin siya sa general. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Gagamitin natin ang plano ni Alonso laban sa kanya. Ang atensyon ng lahat, kasama na ang sa kanya, ay mapupunta sa karera bukas. Gagamitin niya iyon para panoorin ang pagbagsak ni Henry. Gagamitin natin yon para sa pagbagsak niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni MacD. Ang kanyang interes ay muling napukaw. Habang ang lahat ay nakatutok sa swimming complex, paliwanag ni Donita, ang mga salita ay mabilis na lumalabas sa kanyang bibig. Magpapadala ka ng pinakamagagaling mong tauhan. Isang maliit, elite na team, hindi sa Pilipinas, kundi sa kung saan man itinago ni Alonso, sina Boy at Oriang dito sa Surya Madhya Pahit. Pero paano natin malalaman kung nasaan sila? Alam ko kung paano mag-isip si Alonso, sabi ni Donita. Gusto niyang malapit sa kanya ang kanyang alas. Para makasiguro siyang kontrolado niya ang lahat. Malamang, itinago niya sila sa isa sa mga lumang safe house ng palasyo sa labas ng syudad, at alam ko kung nasaan ang mga yon. Ang plano ay nabubuo sa kanyang isipan, isang planong napakadelikado, isang sugal na ang taya ay buhay. 2 team, pagpapatuloy niya. Ang Team Alpha ay pupunta para iligtas sina Boy at Oriang. Sabay-sabay, ang Team Bravo ay papasok sa palasyo para iligtas ang Reyna. Lahat ng ito ay mangyayari habang si Henry ay nasa tubig. Hindi niya kailangang malaman.
Hindi natin siya ilalagay sa alanganin. Tayo ang sasalo sa panganib para sa kanya. Natahimik si General MacD, pinoproseso ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Ito ay isang plano na halos tiyak na hahantong sa isang labanan. Isang planong walang puwang para sa pagkakamali. Kapag ligtas na ang lahat, ang reyna at ang mga magulang niya, magpapadala ka ng hudyat sa akin sa swimming complex, sabi ni Donita. At ako ang magbibigay ng hudyat kay Henry, ang hudyat na malaya na siyang lumaban. Tinitigan ni MacD si Donita. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ito ang Donita, nakilala niya. Ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa pamilyang Maharlika. Hindi natin siya maaaring sukuan, sabi ni Donita. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. At hindi natin hahayaang mamatay ang mga magulang na kumupkop sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango ang general. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng bakal na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang radyo. Ito ay isang all or nothing na misyon, Donita. Sabi niya, napakadelikado nito. Isang pagkakamali lang, buhay nila ang kapalit. Alam ko, sagot ni Donita habang nakatingin sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng Surya Majapahit. Pero ito na lang ang natitira nating pag-asa. Ang ingay sa loob ng Surya Majapahit Aquatic Center ay nakabibingi. Libo-libong tao ang nagsisigawan, nagwawagayway ng mga bandila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pananabik. Ang liwanag mula sa mga higanting jumbotron at mga camera flash ay sumasabog sa bawat sulok na ginagawang isang malaking entablado ang buong lugar. Ngunit para kay Henry, ang lahat ng iyon ay malayo. Parang pinapanood niya ang lahat mula sa ilalim ng tubig, kung saan ang mga tunog ay malabo at malayo. Naglakad siya palabas ng tunnel kasama ang iba pang mga finalista. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pasakit. Nakasuot siya ng swimming cap at goggles na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatingin lang sa unahan, sa kumikinang na asul na tubig ng pool. Ang tubig, dati, ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya malaya. Ngayon, ito ang magiging saksi sa kanyang pagkatalo, sa kanyang pagsuko. Talo na ako. Ang mga salitang sinabi niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Umalingaw-ngaw din ang boses ni Alonso. Gusto kong mapunta ka sa pinakahuling pwesto, ang imahe ng kanyang inay at ita. Nanginginig, umiiyak. Umupo siya sa gilid ng starting block, naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang isipin ang masasayang alaala, ang pagtuturo sa kanya ni Itay Boy, kung paano lumangoy, ang masarap na sinigang ni Inay Oryang, pagkatapos ng training, ang kanilang mga tawa habang nanonood ng TV sa kanilang maliit na kubo. Ang mga alaalang iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nagdudulot ng matinding kirot. Ang mga ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Para sa kanila. In Lane 4, from the Philippines, Henry Espinosa. Umugong ang palakpak ng mga manonood. Dahan-dahan siyang tumayo at umakyat sa starting block. Hindi niya tiningnan ang mga tao. Hindi niya tiningnan ang mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tubig sa ibaba. Patawad. Naitay, bulong niya sa hangin. Patawad, General. Patawad. Ina, take your marks. Inilagay niya ang kanyang goggles. Yumuko siya. Inihanda ang kanyang katawan sa posisyon. Ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Beep! Tumalon siya. Ang malamig na tubig ay yumakap sa kanyang katawan. Sa isang saglit, sa ilalim ng tubig, naramdaman niya ang pamilyar na kapayapaan. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang katawan ay gumalaw dahil sa instinct, isang makina na ginawa para sa bilis.
Ngunit kinontra ito ng kanyang isip. Dahan-dahan, sabi ng isang boses sa kanyang ulo. Huwag mong ibigay ang lahat. Pinabagal niya ang kanyang sipa. Ginawa niyang hindi gaanong malakas ang kanyang mga hagod. Pag-ahon na niya, para sa unang hininga, nakita niya ang mga kalaban niya. Kalahating katawan na ang layo sa kanya. Maganda. Ito ang kailangan niyang gawin. Sa VIP box, nakatingin si Regent Alonso sa malaking screen. Isang baso ng alak ang hawak, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang munting prinsipe ay sumusunod na parang isang tuta. Sa kabilang banda, sa isang hindi gaanong kapansin-pansing bahagi ng stadium, nakatayo si Donita. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa karera, kundi sa kanyang cellphone, naghihintay sa isang mensahe. Sa kanyang tenga ay may maliit na earpiece. Nasaan na kayo? Bulong niya, ang puso ay kumakabog sa kaba. Bumalik ang atensyon ni Henry sa karera. Natapos ang unang lap, pangalawang lap. Nasa huling pwesto na siya, gaya ng utos ni Alonso. Bawat pag-ahon niya, nakikita niya ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang coach. Nakikita niya ang mga bandila ng Pilipinas na unti-unting bumabagsak. Bawat isa ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang sakit, ang hirap, parang pinipiga ang kanyang puso. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng pangarap, itinatapon niya sa isang karerang sinadya niyang ipatalo. Nasa huling lap na sila. Ang final turn, huling 50 metro. Ang pagod ay gumagapang na sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang pagod sa kanyang kaluluwa. Gusto na lang niyang matapos ito. Gusto na lang niyang umuwi. Gusto na lang niyang mayakap ang kanyang mga magulang. Habang papalapit siya sa finish line, sa huling 25 metro, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Tumingala siya sa jumbotron, marahil para tingnan kung gaano nakalayo ang agwat niya sa iba. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang karera. Ang camera ay nag-focus sa isang bahagi ng VIP section at doon nakita niya ito. Si Donita, nakatayo, nakatingin ng diretso sa kanya at sa kamay nito, dahan-dahan nitong itinaas ang isang bagay. Isang puting panyo, ang hudyat. Ang hudyat na napagkasunduan nila. Ang hudyat na nangangahulugang nasa atin na ang reyna. Naguluhan si Henry. Paano? Bakit? Akala niya, tapos na ang lahat. Akala niya, biglang sumabog ang isang boses sa kanyang isipan. Hindi kay Alonso, hindi kay Donita, kundi ang boses ng kanyang itay boy mula sa video call. Huwag kang mag-alala para sa amin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Sa isang iglap, sa gitna ng tubig, at sa bingit ng pagkatalo, isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Tinupok ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Ligtas sila. Sa isang paraan na hindi niya maintindihan, alam niyang ligtas sila. At siya'y malaya na siyang lumaban. Habang si Henry ay nakikipaglaban sa sarili sa loob ng swimming pool, dalawang magkaibang laban ang nangyayari ng sabay sa magkaibang lugar, parehong nababalot sa anino at panganib. Lokasyon, isang lumang bodega, 15 na kilometro sa labas ng siyudad. Si General MacD, suot ang isang itim na combat gear, ay nakatitig sa screen ng isang tablet na nagpapakita ng live feed mula sa body camera ng kanyang mga tauhan. Ito ang Team Alpha. Nasa posisyon na kami, General. 4 na bantay sa labas, 2 sa bawat entrance. Bulong ng boses ng team leader sa kanyang earpiece. Hintayin ang hudyat. Kalmadong sagot ni MacD. Kahit pa ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Nakatingin siya sa maliit na TV sa tabi niya, kung saan ipinapakita ang live broadcast ng SEA Games. Nagsisimula na ang karera. Simulan na natin. Utos niya. Sa isang iglap, ang Team Alpha ay gumalaw na parang mga anino. Gamit ang mga silenced na armas,
Mabilis nilang na-neutralize ang mga bantay sa labaw ng walang ingay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagbagsak ng mga katawan. Sinira nila ang lock ng pinto at pumasok. Ang loob ng bodega ay madilim at amoy kalawang. Sa gitna, sa ilalim ng isang sulong bumbilya, naroon sina Boy at Oryang, nakatali pa rin sa mga silya. Dalawang armadong lalaki ang nagbabantay sa kanila habang nanonood ng karera sa isang maliit na portable TV. "Tingnan mo ang prinsipe ninyo," sabi ng isang bantay kay Boy, tumatawa. Nangungulilat. Bago pa man makasagot ang isa, isang anino ang dumaan sa kanyang likuran. Isang mabilis na kilos at ang bantay ay bumagsak ng walang tunog. Ang isa pa ay nagulat. Akmang itataas ang kanyang baril, ngunit huli na ang lahat. Isang miyembro ng Team Alpha ang sumulpot mula sa kadiliman at pinabagsak din siya. Mabilis na tinanggal ng mga sundalo ang mga tali at busal ni Boy at Oryang. "Sino kayo?" Takot na tanong ni Oryang, nanginginig pa rin. "Mga kaibigan kami," sagot ng team leader. "Ipinadala kami ni Prinsipe Enrique para iligtas kayo. Ligtas na kayo ngayon." Ang pangalang iyon, Prinsipe Enrique, ay nagdulot ng pagkalito at pagtataka sa mag-asawa. Ngunit ang lunas na naramdaman nila ay mas matindi. Niyakap nila ang isa't isa, umiiyak sa pasasalamat. "Team Alpha to base. The package is secure." Uulitin ko, ligtas na ang mga target. Ulat ng team leader sa radyo. Lokasyon: ang palasyo ng Surya Majapahit. Kasabay ng paggalaw ng Team Alpha, ang Team Bravo, na pinamumunuan ng isang pinagkakatiwalaang tenyente ni MacD, ay nagsimula na sa kanilang pag-atake. Ginamit nila ang mga lihim na daanan na itinuro sa kanila ni Donita, mga daanan na hindi alam ng mga tauhan ni Alonso. Mabilis silang nakapasok sa Royal Wing, kung saan naroon ang silid ng Reyna. Dito, mas marami at mas alerto ang mga bantay. Isang maikli, ngunit matinding labanan ang naganap sa mga pasilyo. Gamit ang mga kutsilyo at silence na pistola para hindi kumalat ang ingay. Sa wakas, narating nila ang pinto ng silid ng Reyna. 2 piling gwardiya ni Alonso ang nakabantay dito. Hindi na nila kailangan pang magtago. "Para sa tunay na Reyna," sigaw ng tenyente, at sabay-sabay silang sumugod. Ang putukan ng baril ay sa wakas umalingaw-ngaw sa loob ng palasyo. Ngunit huli na, para makatawag ng sapat na backup ang mga tauhan ni Alonso. Mabilis na natapos ang laban. Pinasok nila ang silid. Naroon ang Reyna, payapa pa ring natutulog. Walang kamalay-malay sa kaguluhan. Isang doktor na tauhan ni Alonso ang nagbabantay sa tabi ng kama. Akmang kukunin ang isang hiringgilya na may lason. Agad siyang sinunggaban ng mga sundalo. "Team Bravo to base. The Queen is safe. Hawak na namin ang doktor," ulat ng tenyente. Lokasyon: ang opisina ni Regent Alonso. Si Regent Alonso ay nakangisi habang pinapanood ang karera sa kanyang malaking wall-mounted screen. Nasa huling pwesto na si Henry. Ang kanyang plano ay perpekto. Sa loob ng ilang minuto, ang banta sa kanyang trono ay magiging isang kahiya-hiyang talunan sa mata ng buong mundo. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak para sa isang toast sa sarili. "Mabuhay ang hari!" bulong niya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Anong kabastusan hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Pumasok si General MacD, hindi nag-iisa. Kasama niya ang 10 piling sundalo ng Royal Guard. Ang kanilang mga baril ay nakatutok lahat kay Alonso. Nabitawan ni Alonso ang kanyang baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang pulang alak ay kumalat sa puting karpet na parang dugo. "MacD, anong ibig sabihin nito? Taksil ka." "Ang tanging taksil dito ay ikaw, Alonso," malamig na sabi ni MacD. Tumingin siya sa TV screen kung saan si Henry ay nagsisimula ng humabol. "Mukhang mali ang iyong pinustahan."
lokasyon, ang swimming complex. Natanggap ni Donita ang 2 mensahe sa kanyang earpiece, sunod-sunod. Ligtas na ang mga target. Nasa atin na ang Reyna. Isang luha ng tagumpay ang pumatak sa kanyang pisngi. Itinaas niya ang puting panyo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang radyo na direktang konektado sa earpiece ni General MacD. Nasa atin na ang Reyna. Ang mga magulang ligtas, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sabihin mo sa prinsipe. Sa kabilang linya, sa opisina ni Alonso, itinutok ni MacD ang kanyang radyo para marinig ng bihag na Regent ang boses ni Donita. Narinig ni Alonso ang ulat. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang pagiging kampante ay napalitan ng purong lagim. Imposible. Tumingin siya sa TV screen at ang kanyang nakita ay lalong nagpadurog sa kanyang mundo. Ang binatang nasa huling pwesto ay biglang lumilipad sa tubig. Ang hudyat. Ang mga salita ni Itay Boy, ang imahe ng kanyang ina sa kama. Lahat ng iyon ay sumabog sa loob ni Henry na parang isang bagyo. Ang katawan niyang kanina lang ay pagod at mabigat ay biglang napuno ng isang lakas na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Hindi ito galing sa kanyang mga kalamnan, kundi sa kanyang kaluluwa. Huling 20 metro, ang sigawan ng mga manonood ay unting nagbago. Ang dating bulungan ng pagkadismaya ay napalitan ng mga sigaw ng pagkamangha. Ang binatang nasa huli ay biglang naging isang torpedo sa tubig. Isa-isa niyang nilagpasan ang mga kalaban. Ang manlalangoy mula sa Malaysia, ang pambato ng Singapore, ang kampeon mula sa Thailand, para silang mga nakaparadang bangka habang siya ay isang humaharurot na speedboat. Huling 10 metro, isa na lang ang nasa unahan niya. Ang galit niya para kay Alonso, ang pagmamahal niya para sa 2 pamilya, ang 20 taon ng kanyang ninakaw na buhay. Lahat ng yon ay isinama niya sa bawat hagod at sipa. Naramdaman niya ang marka ng dragon sa kanyang balikat na tila nag-aalab. Hindi na ito isang marka ng kahihiyan. Isa na itong simbolo ng kanyang tunay na pagkatao. Para sa'yo, Nay. Para sa'yo, Tay. Para sa'yo, Ina. Huling metro. Magkasabay na sila. Sa huling hininga, ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa finish line. Isang dampi na yumanig sa buong kaharian. Pag-angat niya ng kanyang ulo, ang buong arena ay sumabog sa isang nakabibinging sigawan. Tumingin siya sa Jumbotron. Sa tabi ng kanyang pangalan, Henry Espinosa, ay ang numerong 1. Ginto. Nanalo siya. Ngunit hindi ang medalya ang kanyang tiningnan. Hinanap ng kanyang mga mata si Donita. Nakita niya ito, umiiyak habang pumapalakpak. Sa tabi nito, may mga sundalo na. At sa gitna nila, nakaupo sa isang wheelchair, nakabalot sa isang kumot, ay isang babaeng payat at maputla, na dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata sa gitna ng ingay. Ang kanyang ina, ang Reyna. Umahon si Henry mula sa tubig. Hindi na bilang isang talunang atleta, kundi bilang isang nagtagumpay na prinsipe. Sinalubong siya ng mga kamera at mga reporter, ngunit nilampasan niya silang lahat. 100 lang ang kanyang tinatahak. Sa VIP exit, isang pamilyar na grupo ang naghihintay sa kanya. Anak! Ang boses na yon. Lumingon si Henry at nakita niya sila. Ang kanyang inay Oryang at Itay Boy, ligtas at walang galos, yakap-yakap ang isa't isa. Tumakbo si Henry. Ang huling metro patungo sa kanila ay mas mabilis pa kaysa sa huling metro ng kanyang karera. Niyakap niya sila ng mahigpit, na parang ayaw na niyang bitawan pa. Nay, Tay po, patawarin niyo po ako. Wala kang kasalanan, anak. Ipinagmamalaki ka namin. Humihikbing sabi ni Oryang. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, isa pang grupo ang lumapit. Si General MacD, si Donita at ang Reyna Veronica.
na ngayon ay mas mulat na, nakatingin kay Henry na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahang lumapit si Henry. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair. Hindi niya alam ang sasabihin. Ina. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas ng Reyna ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Henry. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong. Enrique, anak ko, bumalik ka. At doon, sa gitna ng isang pasilyo, sa gitna ng dalawang pamilya, naramdaman ni Henry ang kabuuan. Kinabukasan, ang balita ng pagbagsak ni Regent Alonso at ang pagbabalik ng nawawalang prinsipe ay kumalat na parang apoy sa buong Surya Majapahit. Dinala si Alonso sa harap ni Henry sa trono. Hindi ka isang hari, sabi ni Alonso, puno ng pagkamuhi. Isa ka lang hamak na mangingisda. Tumingin si Henry sa kanya, hindi na may galit kundi may awa. Tama ka, isa akong mangingisda, sagot niya. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagmamahal ng mga simpleng tao na tinapakan mo ay mas malakas kaysa sa kahit anong kapangyarihan na ninakaw mo. Sa kanyang coronation, ginawa ni Henry ang isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Surya Majapahit. Sa tabi ng kanyang trono, kung saan nakaupo ang kanyang tunay na ina na si Reyna Veronica, ay may dalawa pang espesyal na upuan. Doon niya pinaupo sina Boy at Oryang. Ipinakilala niya sila sa buong kaharian. Sila ang aking ama at ina. Sila ang nagbigay sa akin ng pusong marunong magmahal. Sila ay hindi lamang mga bisita sa palasyong ito. Sila ay bahagi ng pamilyang Maharlika. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Henry. Nakasuot ng damit Maharlika, naglalakad sa hardin ng palasyo. Sa kanyang kanan ay si Reyna Veronica, dahan-dahang bumabalik ang lakas. Sa kanyang kaliwa ay sina Boy at Oryang, na tinuturuan niya kung paano gamitin ang isang smartphone para mag-video call. Tumingin siya sa malayo, sa dagat na tanaw mula sa palasyo, ang dagat na kumakatawan sa kanyang nakaraan at ang palasyo na kumakatawan sa kanyang kinabukasan. Ngayon, alam na niya. Hindi niya kailangang pumili. Dahil ang CEO ay nanguwondituk ng isang tao ay hindi na sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat, kundi na sa pagmamahal at sakripisyo ng mga taong nagpalaki sa kanya. At si Henry o Prinsipe Enrique ay may dalawang pamilya. Ngunit iisa lang ang kanyang puso. Isang pusong natutong maging hari dahil una itong natutong maging isang mapagmahal na anak.